You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. So, saan man kayo naroroon, gaano man ka-worse ang kondisyon nyo o kasalanan ninyo, sigurado po ako, kakatagpuin pa rin kayo ng Panginoon. Remember yung babae po na babatuhin na, gawa ng kanyang sin of adultery? Sino pong nakakatanda nito? Okay? Dinala ng mga Pariseo kay Jesus, sa harap ni Jesus yung babae na nangangalo niya. At ready na silang patayin nito, babatuhin hanggang mamatay. Pero ni-rescue po siya ni Jesus mula sa kamatayan. Ito maganda eh. Tingnan nyo, simple lang ang bilin ng Panginoon. Sobrang simple doon sa babae. Sabi lang ng Lord, sin no more. Sin no more. Hindi kita iko-condemn. O, asa na yung nagko-condemn sa inyo? Sa'yo. Biglang nawala yung mga magbabato. Kasi sabi ng Panginoon, sino man ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. So, ibig sabihin, lahat sila makasalanan. But na-struck ako dito sa simpleng sinabi ng Panginoon, sin no more. Sapagkat alam ni Jesus, masasaktan ng tao kapag nagpatuloy sa kasalanan. Kaya siya namatay sa cross, nagbigay ng buhay para malinis tayo sa lahat ng kasalanan po natin. Alam niya makakasakit ito sa atin. Niligtas yung babae sa kamatayan. Ang sabi ng Lord, huwag ka na magkasala pa ulit. So, kinatagpo ni Jesus yung babae na yon. Papatayin na. And remember po, yung the corrupt tax collector, si Matthew. Nasa opisina, si Matthew noon, katatapos lang magkrusada ni Jesus, healing crusade. So, dumaan siya dun sa office ni Matthew. At simple lang din po ang sabi ng Panginoon. Ang sabi niya lang, come, follow me. Halika, sunod ka sa akin. Ganon kasimple, tumawag ang Lord. So ano pong ginawa ni Matthew? Tumayo siya sa kanyang upuan at sumunod siya kay Jesus. Hindi niya sinabi, teka muna, sir, meron pa akong gagawin dito, may tatapusin pa ako. May kokolektahin pa akong tax. Sayang din yun. So nagpahanda siya para kay Jesus. At nung kumakain siya ng dinner sa bahay ni Matthew, marami pong sinners doon sa table ni Jesus. At tinanong po ng mga Pharisees, yung mga disciples ni Jesus. Ang sabi nila, bakit kumakain si Jesus o si Jesus? Nakasalo yung mga sinners at tax collectors. Alam niyo po, nung marinig ito ni Jesus, ang sabi niya, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Humayo kayo at pag-aralan ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ng matuwid, kundi ang mga makasalanan. Upang, okay may tawag, pero may kasunod. Upang, ang sabi niya, magsisi. Okay? Magsisi ng kasalanan. Ito number 1, kaaway po ng tao sa buhay niya. Actually, hindi kahirapan. Kasalanan po. Ang number 1, nagpapahirap po sa tao. Now, ito yung maganda. Ito po ay revelation tungkol sa opportunities na nasa paligid lang natin araw-araw, pero di natin napapansin. Ito po yung pinakita ng Panginoon habang minemeditate ko itong istorya ni Matthew. Sabi ko, ang ganda nito. Sana maintindihan to ng makikinig at saka isabuhay nila. Kasi kailangan ang tao, para makita nyo yung opportunities na nakapaligid lagi sa atin, araw-araw, nandyan lang yan.
Kailangan meron kang awareness. Pag wala kang awareness, nawawala yung oportunidad sa buhay natin. Kinukuha ng matatalinong naghahanap ng opportunity. No? Alam niyo, pinakita sa akin ng Panginoon dito. Dito mismo sa occasion na ito, walang kamalay-malay po yung mga Pharisees na kaaway ng Panginoon, na kaya nandoon si Jesus, may plano po siyang gumawa ng something new. Sa mga makikinig sa Kanya, kikilala sa Kanya, susunod sa Kanya. Alam nyo, hindi naman nandun lang si Jesus for Matthew eh. You see, the same table po yun, ho. One Jesus, nakaupo dun. Pero isang Matthew lang yung parang naniwala sa Panginoon. Okay, kaya po nandoon si Jesus, may plano siyang gumawa ng something new sa mga kikilala sa Kanya. At nung gabi na iyon, hindi po nila na-recognize na nandoon si Jesus sapagkat gusto niyang i-introduce. Ito pinakita ng Lord sa akin eh. Use the word introduce, Emerita, sabi niya. Andun ako kasi may i-introduce ako na new season sa life nila. Kung naging interesado sila sa akin. Sa sinasabi ng Panginoon, hindi lang kay Matthew, kung hindi sa life ng lahat ng naroroon na makasalanan. O yung mga hindi nakakilala at sumasamba sa Diyos. Hindi po nila na-recognize na nandoon si Jesus para sila maligtas at maturuan tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi nila na-recognize na nandoon si Jesus para ipaalam sa kanila yung purpose at calling ng Diyos sa kanilang buhay. You see, I love the word recognize. Kung hindi mo marirecognize si Jesus, hindi mo rin marirecognize ang purpose mo sa life mo. You see, every day, 24/7, ganito po ang ginagawa ng Panginoon. Ito pinakita niya sa akin. Sige, pag malaki mo yan, Emerita, sabi ng Lord. Ganyan ang ginagawa ko, alam mo ba? Everyday yan. Non-stop yan. Ay sabi niya, everyday, ganito ang ginagawa daw niya. Including today. Maski po ngayon. As you hear the word of the Lord, parang nandyan din po sa tabi ninyo o sa harap ninyo ang Panginoon eh. Because Jesus is the Word. Diba? Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. So every time you encounter the Word of God, may ino-offer lagi sa inyo ng something new. Kaya lang, sino yung gusto ng Word of God? Sino yung gusto mag-aral? Sino yung naghahabol sa Word of God? Nakakalungkot po ang mundo ngayon. Pero ang cellphone po, hindi mabibitawan. Bible, nasa harap lang, hindi mahawakan. Tama po ba? Tama po ba? Bible, hindi mahawakan. Pero cellphone, hindi pwedeng wala sa kamay. Sino bang guilty rito? Kasi po ako, wala akong cellphone. Pinagmalaki pa. Nagpapatext lang po ako. Wala nga akong cellphone. Parang never yata ako nagkaroon ng cellphone, no? Okay. So, ito sabi ng Lord, sabi mo sa kanila, o pili na lang sila. Sabi niya, everyday, mayroong tumatanggap daw sa Kanya, mayroong nakakakilala sa Kanya, mayroong sumusunod sa Kanya. Kayo po ba yun? Every day, mayroon ding hindi kumikilala sa Kanya, mayroon ding hindi sumusunod. Yung mga hindi sumusunod, di kumikilala, napapahamak, naliligaw. Every day, mayroong sumasamba at sumusunod, at nagpapala ang Diyos sa kanila. O pili po kayo. I mean, yung life, ganito lang po talaga kasimple ang prinsipyo. Ang mahirap, pagsunod at pagpili. Pagdidesisyon, sumunod. Yun ang mahirap. Kaya lang sasabihin ko po sa inyo, wala pong pagpipilian ng kahit sino mang tao dito sa ibabaw ng mundo. Wala. Para maging masaya siya at fulfilled ang kanyang life. Wala akong nakita. O makinig po kayo mabuti. Kapag mayroon po kayong mapait, malungkot na nakaraan o kasalukuyan nangyayari,
mayroon po akong good news sa inyo. Sabi ng Lord, kakatagpuin daw kayo niya exactly where you are. Jesus finds you exactly where you are. Nalulungkot ba kayo? Basag ba yung puso ninyo? Hindi ba ninyo alam kung anong gagawin nyo? Ang gulo-gulo sa bahay, daming drama, paulit-ulit na drama, the same issues. Mainam yung buhay, isang araw, kinabukasan, iba na naman. Konting rest, pero ang daming kapaguran. Ganon po ba ang buhay nyo? Alam niyo po, hanggang nandito tayo sa mundong ito, hindi po mababago ang takbo ng mundo. Kaya po bilog ang mundo. O, bakit? Ganon po, paulit-ulit lang ang buhay ng tao. Paikot-ikot. Pabalik-balik. Masaya, lulungkot. Masaya, lulungkot. Masaya, lulungkot. Now, maring tanungin ng iba, bakit pa tayo nag-aaral niyan? Malaki ang difference po nung nasa Panginoon kapag dumadaan kayo sa trials. Malayo. Alam ko yan. Kasi ganun na nangyari sa life ko. Ako, every time may trial sa akin, lumilipad ako talaga Kasi alam ko, bawat trials, ibig sabihin noon, ipopromote ako ng Panginoon. Kaya hindi po ako nagkukulong lang sa kwarto at wala akong ginagawa. Every time meron pong matinding trials sa life ko, alam ko may gagawin ang Panginoon na mas malaki. Praise God. Yun ang difference po pagka nasa Panginoon kayo. Pag yung mga trials po, lalo kayong umaakyat. Pag wala, pababa ng pababa ng pababa. So, huwag po kayo mag-alala. Even right now, alam niyo po ba, binibisita kayo ng Panginoon ngayon? Alam niyo po ba na kinakausap kayo ng Panginoon? Hinuhuli niya po yung puso niyo ngayon. Willing po ba kayong pahuli yung puso niyo? Alam niyo, ang nagpahuling puso kay Jesus, dinidevelop niya yung love niya kay Jesus. Hindi yan basta bibigay mo lang tapos pababayaan mo na. Hindi po. Walang humpay pong pag-aalaga ng puso ang tumanggap sa Panginoon. Alam niyo po ba, binibisita rin po kayo ng Panginoon do sa time na kayo ay very weak. When you can't do it yourself, sasabihin niyo, hindi ko talaga to kaya, Panginoon. Hindi ko talaga. Alam niyo po, inaalaw ng Panginoon yung hindi talaga natin kaya. No, hindi para tayo lalapit sa tao. Hindi, para po lumapit tayo sa Kanya. Okay? Well, alam po niya na tired na kayo, you are weak, hurting. Alam niya, disappointed kayo, discouraged kayo, na nag-fail na kayo, fail kayo ng fail, at nag-give up na rin kayo sa maraming bagay. Well, gusto niya pong ipaalam na He will still come exactly where you are. Ang tanong lang handa ba kayo? Inaabangan niyo ba si Jesus? Abang ako ng abang lagi sa Lord talaga Even itong gawain na to, sabi ko, Lord, sa yung gawain to, basta kilos ka lang kung anong gusto mong gawin. Pero gusto ko po, yung puso ng tao, makapture mo. Makuha mo talaga, maangkin mo. Okay, alam niyo po, many years ago, nung ang tingin ko sa life ko, pamilya ko, walang pag-asa. Maging bright ang future namin. Pero alam niyo po, dun sa pinaka-lowest moment ng life ko, doon ako kinatagpo ng Panginoon. At nung wala na po akong mabalingan, sabi ko lang, Lord, sa'yo na lang ako. Kasi kahit yung pain mo, kahit may mahal ka sa buhay, love ka rin, hindi naman nila makukuhanan ng kalahati yung pain mo. Yung lungkot mo, diba, kahit mahal ka ng magulang mo, pag you are in pain at sobra ka lungkot, kahit mahal ka, hindi naman mahahatian tayo, di ba? So, alam niyo, doon ako kinatagpo ng Panginoon. Now,
I have all these. My church. May mga documentaries, nag-television po ako for 4 years. May radio for almost 15 years na. May global online ministry tayo. Meron tayong Joseph Feeding Mission. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas. Hallelujah. At marami pa. May prison ministry. I mean, napakarami. Nakapagsulat na rin ako ng libro. Napakarami. At marami pa po akong gustong gawin for the Lord. So, kakatagpuin kayo. Ibig sabihin, kung ginawa sa akin ng Panginoon yun, meron din siyang katumbas ng mga sinabi ko sa buhay nyo. Nag-aabang siya, nandun, sa harap nyo, sa future nyo. Kaya lang, kailangan ma-recognize nyo muna ang Lord. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.